Tayo pong magsiyuko at manalangin sa gabing ito. Panginoon, nagpapasalamat kami, O Jesus, for this new year that you have given us. Salamat, Panginoon, sa pagsama naman ng Espiritu. Salamat for your faithfulness, for your goodness, Panginoon, sa biyaya, sa pag-ibig, sa pag-asa, sa kaligayahan, sa kapayapaan na patuloy na ipinagkakalob niyo po sa bawat isa po sa amin, O Father God. We pray, Lord God, na patuloy na mangusap ka sa amin sa mga sandaling ito at kayo po ang siyang patuloy na maitas at maparangalan. Salamat, O Father God, sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayong bagong taon, ang kailangan nating unang pag-aralan, patuloy nating uunawain ang kalaliman ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya yung topic natin for tonight, the foundation of God's grace. Ayan. So kukuhanin po natin yung ating verses sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 at sa Romans chapter 3 verses 23 to 24. Sabi ng ating main verse, Ephesians 2, 8 to 9, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So ang ganda ng word of God. Sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Again, ang sinabi ng salita ng Diyos, bakit daw tayo naligtas? Bakit daw tayo napatawad sa ating makasalanan? Bakit tayo pupunta ng langit? Lahat po yan ay dahil sa biyaya, dahil sa kagandahang loob, dahil sa grasya ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalatayang ito, sabi doon, ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ibig sabihin, tayo ay nananampalataya sa Panginoon, hindi dahil tayo mismo yung nag-decide na manampalataya sa Panginoon. Ito po ay biyaya din sa atin ng Lord. It is a gift from God, isang regalo na tinanggap natin mula sa Panginoon. At dahil po doon, dahil yung faith na ito na meron tayo sa Diyos ay galing din sa Panginoon, sabi diyan, hindi ito bunga ng ating mga gawa. Kaya nga, walang sino man daw sa atin ang pwedeng magmalaki. Hindi natin pwedeng sabihin na pupunta ako ng langit kasi mabait ako, dahil ginawa ko to, dahil karapat dapat ako. Hindi ganun. Kundi lahat po ng ito, lahat ng mga mabubuti at magaganda nangyayari po sa atin, lahat po yun ay kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At sabi rin ng Romans chapter 3 verses 23 to 24, "For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus." Tingnan nyo malino na sinabi ng salita ng Diyos sapagkat ang lahat ay nagkasala. So sabi ng salita ng Diyos, lahat daw ay nagkasala. So ibig sabihin, lahat ng tao ay nagkasala. Even si Maria, nagkasala. Even yung mga santo or santa na kilala natin, nagkasala. Even ako, ikaw, at yung iba pa mga tao dito sa mundo, lahat tayo ay nagkasala. At dahil tayo po ay nagkasala, sabi ng salita ng Diyos, walang sino man ang nakaabot sa kalulahatian ng Diyos. Kasi nga ang Diyos natin ay banal, ang Diyos natin ay matuwid, ang Diyos natin ay perfect, hindi kailanman nagkasala. So walang pasok sa standard ng ating Panginoon. Pero sabi ng verse 24, "Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad," yan, walang bayad, freely, ibinigay ng Lord yung kanya nag-iisang anak, si Jesus Christ, yung ating Panginoon at tagapagligtas. Siya yung ating naging tulay. Siya yung ating naging daan upang tayo pong lahat ay mapalaya, upang tayo pong lahat ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kasi nga hindi natin kayang iligtas ang ating sarili kasi lahat tayo nagkasala, di ba? Lahat tayo hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kaya yung Diyos mismo yung mawa ng way para po tayong lahat ay maligtas. At yan po ay biyaya pa rin. Amen. Imagine, di ba, yung Panginoon mismo yung bumaba para tayo iligtas, para mamatay sa krus at magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, ganun po ka-wonderful ang Panginoon. Tatlong bagay ang gusto kong maunawaan natin sa gabing ito.
kailangan ma-establish sa'yo yung foundational understanding of grace as a gift from God. Gusto ko na maunawaan mo na yung biyaya, yung grasya na patuloy natin pinag-aaralan, ito po ay regalo ng Diyos sa'yo. Regalo ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So kaya ka narito sa Bible study tonight, hindi lamang dahil sa in-effort kang i-invite, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Hindi dahil sa in-effort natin to, kundi ito po ay gawa ng banal na spirito. Pangalawa, kailangan nating maunawaan yung universal need for grace due to human sinfulness. Ang lahat ng tao sa mundo, kahit na tingin natin ay masama, mabuti, bata, matanda, may trabaho, wala. Tandaan po natin, lahat tayo kailangan po natin ng biyaya ng Diyos. Kailangan natin ng grasya ng Diyos. Kailangan natin ng tagapagligtas kasi lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala. Pangatlo, we needed to be encouraged that gratitude for the unmerited favor God extends to humanity. At kapag naunawaan mong biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay mo, yung respond natin dapat syempre pagtanaw ng utang na loob. 'Di ba? Yun lang naman ang pwede nating gawin, 'di ba? Ang pwede mong gawin, manalangin ka, makapagpatuloy ka na mag-aral ng salita ng Diyos o mati ng mga gawain ng Panginoon para pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Hindi para bayaran yung ginawa ng Diyos sa atin kasi hindi talaga natin yun kayang pantayan. So, ang proper response sa pag-ibig na tinanggap natin mula sa Panginoon ay pag-ibig din na nararapat lamang na ibigay natin sa Panginoon. 5 bagay ang gusto kong maunawaan natin at tumatak sa atin sa gabing ito. Point number 1, grace is a gift, not earned. Ang biyaya ay regalo at hindi po ito premyo. 'Di ba? Hindi katulad dito ng mga contest, mga paligsahan na kailangan galingan mo talaga pag nanalo ka, meron kang reward. Hindi. Tayo pong lahat ay narito hindi dahil tayo ay mahuhusay or tayo ay magagaling. Kundi tayo po ay narito kasi tayo po ay niregaluhan ng Diyos. Our first point centers on the essence of grace. It is not a reward for our actions, but a gift freely given by God. 'Di ba? So, ang Diyos hindi naman nagawa ng pamantayan ng katulad ng tao. 'Di ba kasi kung tayo, meron tayong sarili nating standard, maaring maraming tao na hindi maliligtas in our standard. Pero dito, 'di ba, regalo ito na ibinigay ng Diyos. The verse makes it clear that salvation is by grace through faith and is not a result of our own works. Kaya kapag may narinig ka na gumawa ka ng mabuti na mabuti na mabuti dito sa mundo para pumunta ka ng langit, magpakabait ka, hindi ka pupunta ng langit dahil mabait ka. Kasi kahit anong bait mo, magkakasala at magkakasala ka. Pupunta ka ng langit sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. This foundational truth eliminates any room for boasting in our own efforts and directs our focus to the gracious nature of our Heavenly Father. Kasi kung ganun, pagdating natin sa heaven, sasabihin natin sa ating kapwa, ako nasa langit kasi ginawa ko to. Every Sunday ako nag-church. Ako nasa langit kasi every week ako umati ng Bible study. Ako nasa church kasi nagbibigay ako sa gawain ng Panginoon. 'Di ba? So naging yabangan na sa sarili nilang effort, kundi dapat nakikita yung biyaya, yung grasya ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Point number 2, tandaan mo, there is a universal need for grace. Kung ikaw nakatanggap ka ng grasya ng Diyos, syempre ang disheard din natin yung mga mahal natin sa buhay, makatanggap din ng biyaya ng Diyos. Yung kasama natin sa bahay, nanay, tatay, kapatid, asawa, kaibigan, kaklase, katrabaho, 'di ba? There is a universal condition of humanity that all have sinned and fall short of God's glory. Pare-pareho tayo nagkasala. Pare-pareho tayo hindi nakaabot sa trono ng Diyos. Hindi natin naabot yung standard ng Panginoon. This realization is vital in understanding the significance of God's grace. Kasi nga, kung wala pa lang kayang umabot doon sa glory ng Lord, may maliligtas pa ba? 'Di ba? Wala. Kaya nga kailangan mong maunawaan yung biyaya ng Diyos na
hindi ko talaga kayang iligtas ang sarili ko. Walang sino man pala ang kayang magligtas sa akin. So, kailangan ko talaga ng grasya ng Diyos. Si Jesus lang pala talaga ang makakapagbigay niyan sa akin. It is not reserved for a select few who might be deemed worthy. Rather, it is extended to all. Ang maganda dito, hindi lang ang kaligtasan para sa kakaunting tao. Hindi lang sa mga tingin natin na, ito karapat dapat. Ito deserving na maligtas. Kundi ito po ay para sa lahat. Recognizing our shared need for redemption. So ang bawat isa po sa atin, nangangailangan po ng kaligtasan. Ayan. So, ang point lang dito, syempre, tayo na mananampalataya ng Panginoon, magamit ng Lord to share the gospel to others. And then, ipag-pray natin sa Panginoon, nakahabagan ng Diyos sa mga tao na ating pinagpe-pray sa Kanya. And the Lord, by His mercy, by His grace, syempre, ililigtas niya po yung sino man na tumatawag sa Kanya, tumatanggap sa Kanya na sarili nilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Point number 3, dito na papasok yung role ng faith in receiving grace. Siyempre, sabi ko nga, yung pananampalataya na meron tayo ngayon, regalo pa rin ng Panginoon. Pero napakahalaga na yung faith natin ay tama. Tamang pananampalataya sa tamang Diyos. Diba? Sabi dito, it is crucial to highlight the role of faith. Ephesians chapter 2 verse 8 emphasizes that we are saved by grace through faith. Yung faith na meron tayo, it acts as the bridge that connects us to God's grace. It's not about our own abilities or merit, but about trusting in the unmerited favor bestowed upon us through Christ. 'Di ba? Yung isang bagay na hindi pinapakailaman sa atin ng Panginoon, yung ating decision making. Ikaw yung magde-decide kung tatanggapin mo si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Yung ibang tao, ayaw nila talagang tanggapin si Jesus na Panginoon. Sa kanila, tao lang si Jesus. 'Di ba? So, kailangan sa ibang tao, propeta lang si Jesus. Pero ikaw, dapat manampalataya ka na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo at maliligtas ka. Yan. Point number 4, gratitude for unmerited favor. So, yung ating fourth point, it calls us to cultivate a heart of gratitude. 'Di ba siguro sino mang tao ginawan mo ng mabuti, siyempre ang return niyan gagawan ka rin niya ng kabutihan. Eh imagine yung binigay sa atin ng Lord, hindi lang basta pag-ibig, kundi kapatawaran sa ating mga kasalanan, tas buhay na walang hanggan, 'di ba? Understanding grace should lead us to a place of deep appreciation for the unmerited favor we receive from God. Alam nyo kapag kasi na-realize mo talaga kung gaano ka kamahal ng Lord, kung gaano ka ka-special sa Panginoon, maglilingkod ka talaga sa Kanya eh. Talagang aaten ka na magawain na patungkol sa Panginoon kasi alam mo sa sarili mo na yun lang yung kaya mong gawin for God. Maliit na bagay na kaya mong gawin para sa Panginoon sa kagandahang loob ng Diyos. Amen sa atin. Kasi hindi man natin talaga kayang bayaran yung ating kaligtasan. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo galing sa Panginoon. In recognizing our unworthiness and His boundless love, our response should be a lifestyle marked by thanksgiving and praise. Yung wala ka na lang ibang gagawin everyday, pagising mo, Lord, salamat po sa panibagong buhay, magpipraise ka, mag-worship ka sa Panginoon, naawit ka para sa Panginoon, magpapasalamat ka, mananalangin, mag-aaral ng kanyang mga salita, ipapahayag yung kanyang mga salita. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka worthy, hindi ka karapat-dapat, makasalanan ka. Pero niligtas ka ng Lord dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoon. So ang proper response po natin dyan is heart of gratitude. Hindi yung pagiging lax, hindi yung pagiging tamad. Amen. Kasi nga dahil minahal ka ng Diyos, hindi ka dapat nagiging masyadong kampante. Dapat ang ginagawa mo, ipakita mo rin na mahal mo ang Diyos at mahalin mo rin yung iyong kapwa. Point number 5, the redemption through Christ. Finally, our exploration of the foundation of God's grace culminates in the redemptive work of Christ. So yung Romans 3:24, it reminds us that we are justified freely by God's grace through the redemption brought by Christ Jesus. So this redemption is the cornerstone of our faith, illustrating the depth of God's love
and His desire to reconcile us to Himself. Kasi nga alam natin yung nangyari, nasira yung magandang relasyon ng tao sa Diyos nung pumasok yung kasalanan. Kasi nga nagkasala, nag-disobey itong si Eva at saka itong si Adan, 'di ba? Pero gumawa ang Lord ng paraan para tayo ay makabalik sa Panginoon, mabalik, ma-restore yung ating relationship, ma-reconcile tayo muli sa Panginoon. At yun nga yung sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. So yun po yung redemptive plan ng ating Diyos Ama para magkaroon ulit tayo ng fellowship sa ating Panginoon. Maaring sa ngayon hindi mo pa talaga nare-realize magkakaroon ba talaga ako ng buhay na walang hanggan. Pero naniniwala ka na it will happen in God's perfect time na makakapiling mo ang ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. Na bagamat minsan nagkakasala ka pa rin, may mga nagawa kang pagkakasala in the past, even in present, even in the future, pero naniniwala ka by faith na you're already forgiven by God, katulad ng sinabi niya sa kanyang mga salita. At dahil doon, patuloy kang makakapagpatuloy sa ating Panginoon. Sa ating conclusion, the foundation of God's grace is a profound revelation that reshapes our understanding of salvation. It is a gift freely given, regalo na kusang binigay, addressing the universal need for redemption. And as we grasp the role of faith and express gratitude for unmerited favor, we find ourselves anchored in the redemptive work of Christ. So let us carry this foundational understanding with us as we journey through the weeks ahead. Sa application natin, so as we go about our week this year, 'di ba, this week, so patuloy nating i-reflect yung katotohanan na ating napakinggan, tapos i-apply natin ito sa ating mga buhay. Let our actions, our words, our attitudes be rooted in gratitude for the grace we have received. So lagi mong aalalahanin yun sa mga actions na ginagawa mo. Kailangan patuloy mong maalala yung kagandahang loob ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos. Share this grace with others. 'Di ba? Dapat hindi lang nagsisettle sa atin yung naunawa natin na salita ng Diyos, yung biyaya, yung pag-ibig ng Diyos. We should extend the love of Christ to those around us, especially to our loved ones, 'di ba? So may this understanding of God's grace transform us, shaping our lives to reflect the glory of our gracious Heavenly Father. Amen. Lord, salamat Panginoon sa salita na aming napakinggan. Salamat Panginoon na patuloy niyo pong itinuturo sa amin ang foundation ng God's grace. Salamat sa dakilan niyo pong pag-ibig sa amin na bagamat hindi kami marapat, Panginoon, patuloy kami nagkakamali. Pero Lord, sa inyong kagandahang loob, kami po inyo pong kinahabagan, kami po inyo pong minahal, kami po inyo pong inibig, Lord God. Kaya Lord, dalangin namin na patuloy na turuan niyo kami na magawa ang inyo pong kalooban, na mahalin ka, mahalin namin ang aming kapwa, Panginoon Lord God, sapagkat ang proper response sa pag-ibig na tinanggap namin sa inyo, Lord God, ay pag-ibig din na nanggagaling nga po sa inyo, Lord God. Salamat o Jesus sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.